Bagamat parehong inilunsad ang Voyager 1 at Voyager 2 noong 1977 hanggang ngayon ay tumatanggap pa rin tayo ng mahahalagang impormasyon mula sa kanila. 45 taon na silang nagseserbisyo na dati tila imposibleng mangyari. Orihinal na plano ay pag-aralan ng dalawang aparato ang Jupiter, Saturn at bahagi ng Neptune at Uranus. Walang sino man ang nag-akala na malalampasan ng Voyager ang plano. Ngayon, natawid na nila ang heliosphere at para tuluyang maiwan ang buong solar system, kailangan lang nilang lampasan ang Oort cloud. Bawat isa sa mga Voyager ay may sariling pinagkukunan ng kuryente. Ito ay mga silindrikong estruktura na naglalaman ng 4 hanggang 5 kilo ng plutonium. Tinatawag itong radioisotope thermoelectric generators. Tig-3 bawat isa. Galing sa plutonium, kaya nitong gumawa ng 2,400 watts. Ang enerhiya na iyon ay nagiging elektrisidad. Dahil ang mga power source ay inilagay 2 taon bago magsimula ang misyon ng Voyager, gumagana na ang mga ito ng 47 taon. Alam mo, darating din ang panahon na matatapos ang kanilang serbisyo. Bukod pa rito, dapat ding isaalang-alang ang epekto ng kapaligiran at ang neutron radiation na lumalabas kapag nabubulok ang plutonium. Sa kalaunan, nasisira ang dalawang aparato at humihina pa lalo ang mga signal na kanilang pinapadala. Ang pagbaba sa loob ng 80 taon ay nagreresulta sa pagbawas ng kakayahan ng mga generator ng kalahati. Kasabay nito, dapat nilang panatilihin ang operasyon ng lahat ng bahagi at magpadala ng impormasyon pabalik sa planeta. Ang max na memorya para sa mga larawan mula sa kamera ay 67 megabyte. Ang mga aparato ay may 8 bit na mga processor na may clock speed na umaabot sa 6.4 Hz. Hindi ito kalakihan, lalo na kung ang smartphone pa natin ay may mga 380 Mhz lang. Sa kabila nito, patuloy pa ring nakakakuha ng maraming impormasyon ang Voyager hanggang ngayon. Paano nagsimula ang Voyager project? Mahahalagang tuklas ang nagawa ng mga probe. Ano ang tunog ng audio recording ng interstellar na kalawakan? At ano ang mangyayari sa mga maalamat na aparatong ito sa hinaharap? Halo. Nagsisimula ang kwento noong 1964. Si Edward Carroll Stone, intern noon sa Jet Propulsion Laboratory, ay nadiskubre ito habang minomodelo ang posisyon ng mga planeta sa mga darating na dekada. Sa huling bahagi ng dekada 1970, ang mga planeta na nasa labas ng asteroid belt ay magsasama-sama sa isang maliit na bahagi ng kalangitan. Magbibigay ito ng pagkakataong lapitan ang bawat planeta gamit ang gravitational maneuver para mabilis mapag-aralan ang lahat. Maaaring malibot ang lahat ng katawan hindi sa loob ng 13 taon kundi 8 taon lang. Dahil dito, mas makakakuha tayo ng mahalagang impormasyon. Isa sa mga dahilan ng proyekto ng Voyager ay dahil sa ganitong tuklas. Sa daigdig, halos imposibleng obserbahan ang karamihan sa mga planeta kahit may malalakas na kagamitan. Kaya naman napakahalaga para sa siyentipikong komunidad ang mga datos na nakuha ng mga Voyager sa kanilang mga misyon. Noong 1979 si Voyager 1 ay malapit na sa Jupiter. Noon, nakuha natin ang mga larawan ng kilalang malaking pulang batik. Si Voyager 1 din nakikita mula sa daigdig. Nadiskubre rin niya sa parehong panahon na may singsing ang Jupiter, na noon ay hindi pa alam ng mga siyentipiko. Pagkatapos, nagsimula ang aparato sa pag-aaral ng Saturn. Noong 1980 ang probe ay napalapit sa planeta ng 64,000 kilometro, umabot sa itaas na mga ulap. Nakakuha ang aparato ng mga larawan ng mga singsing ng Saturn, ilan sa mga buwan nito sa mataas na kalidad, at ipinadala ang mga datos sa daigdig. Medyo mababa ang temperatura sa planeta. Sa itaas ng atmosfera, umaabot ito sa minus 171 degrees Celsius. Pinakamainit ay malapit sa hilagang polo. Doon, ang temperatura ay minus 10 degrees lang. Napansin din malapit sa Ecuador ang napakalalakas na hangin na umaabot sa bilis na 1,800 kilometro kada oras. Napadpad din si Voyager 1 malapit sa buwan ng Saturn na si Mimosas. Kilala ito dahil sa napakalaking bunganga na may diameter na mga 100 kilometro. Samantala, ang diameter ng buwan ay halos 400 kilometro.
sa sistema ni Saturn. Ang huling aparato ay nagsaliksik sa buwan na Titan. Ang pinakamaliit na distansya sa pagitan nila ay 6,470 kilometro. Natuklasan na hindi pala ang Titan ang pinakamalaking buwan sa sistema ng araw, taliwas sa dating paniniwala ng mga siyentipiko. Si Ganymede ang nakatanggap ng titulo. Sinuri rin ng Voyager 2 ang atmosfera ng buwan at lumabas na mas mataas ang densidad nito kaysa sa unang inakala. Batay sa datos, lumalabas na sa Titan ay may iba't ibang anyong tubig na gawa sa likidong hydrocarbons. Ang paglapit ng probe ng ganun kalapit sa Titan ay nagdulot ng epekto dito. Pagkatapos nito, hindi na niya kayang pag-aralan ang iba pang bagay sa kalawakan. Samantala, ang Voyager 2 ay papunta na sa Neptuno. Napalapit din siya dito sa napakalapit na distansya na 5,000 kilometro. Nakuha natin ang larawan ng Neptuno, kung saan makikita ang isang napakalaking batik malapit sa Ecuador. Ayon sa kalkulasyon, kahit ang daigdig ay doble pang mas maliit. Ano ito? Ito ay isang atmospheric anticyclone. Ang paglitaw nito mismo sa Neptuno ay hindi nakakagulat. Dahil sa mismong planeta ay nararanasan ang pinakamalalakas na hangin sa ating planetary system. 2,400 kilometro bawat oras. Natuklasan ng Voyager 2 ang 4 na buwan. Nasa liksik din ang Triton. Dito natagpuan ang mga geyser na aktibo at gumagana. Hindi ito karaniwan para sa isang bagay na napakalayo mula sa araw. Natapos ng Voyager ang mga pangunahing gawain ngunit nagpatuloy pa rin sa pagtatrabaho. Noong 1,900, nakatanggap tayo mula sa Voyager 1 ng maraming larawan ng solar system. Isa sa pinakakilalang larawan ay tinawag na maputlang asul na tuldok. Ang tuldok na iyon ay ang ating planeta, ngunit kinunan ito mula sa layong humigit kumulang 6 na bilyong kilometro. Kapag napakalayo na natin, nakikita natin ang daigdig bilang isang asul na tuldok na walang kakaibang katangian. Noong 2011 ang Voyager 1 ay lumayo ng 100 at 9 na astronomical units mula daigdig at napunta sa stagnation region. May malakas na magnetic field at simula ng interstellar space. Sa rehiyon ng stagnation, mataas ang antas ng mga high energy na elektron. Napupunta ang mga iyon doon mula sa interstellar na kapaligiran, kaya tinatawag itong pinakahuling bahagi ng ating planetaryong sistema. Gayunpaman, kahit na nakarating na sila ng ganoon kalayo, nagpatuloy pa rin ang mga probe sa paggawa ng mga bagong tuklas. Pagkalipas ng 8 taon noong 2019 si Voyager 1 ay lumapit sa pinakadulong bahagi ng rehiyon ng stagnation, pinakamalapit sa interstellar na kalawakan. Sa parehong panahon, iniulat ng mga instrumento ng probe ang 25% pagtaas ng galactic rays na nagpapakitang malapit na ang aparato sa gilid ng heliosphere. Ngayon, nakumpirma na si Voyager 1 ay gumagalaw na sa interstellar na kalawakan. Ano na ang nangyayari kay Voyager 2? Nang napalapit ang aparato kay Neptuno, binago ng grabidad nito ang direksyon ng paglipad ng probe. Dahil dito, lumayo ang Voyager 2 sa eroplano ng ecliptic at hindi na makakalapit sa ibang planeta ng solar system para pag-aralan ang mga ito. Gayunpaman, hindi nito naging walang silbi ang aparato. Noong 2018, tumawid ito sa Heliopause, isang lugar na itinuturing na hangganan ng interstellar na kalawakan. Sa ganitong paraan, nakuha natin mula sa parehong mga aparato ang mahalagang impormasyon tungkol sa mga cosmic na hangin at mga katangian ng interstellar na plasma, pati na rin ang mga tunog ng interstellar na kalawakan. Magtuon tayo ng pansin sa huli. Napansin ng plasma wave sensor ng Voyager 1 ang ilang mga pag-alon ng ionized na gas sa lugar ng interstellar na plasma. Natukoy ng siyentipiko ang tindi at lakas ng mga tunog at nakatulong ang datos para malaman ang densidad ng interstellar na plasma. Ang mga tunog na ito ay nasa saklaw na maaaring marinig ng tao. Kaya, nire-rekomenda namin gawin ito ngayon gamit ang wave sensor ng Voyager. Kamangha-mangha, hindi ba? Gayunpaman, kahit matagal bago muling makapagpadala ng bagong datos ang Voyager sa daigdig,
makakatuklas pa rin tayo ng maraming kamanghamanghang bagay dahil dito. Noong 2022, isang tuloy-tuloy ngunit mahina na signal ang naitala sa pagitan ng mga pagbuga ng solar radyasyon. Ipinapalagay na ang mga pag-alon sa interstellar na gas ang nagpasimula ng pagbuo ng mga plasma wave, kung saan nabuo ang ugong na ito. Pero ano nga ba ito? Dati ay inakala na ang mababang antas ng aktibidad na nangyayari sa interstellar na kapaligiran ay mas mababa kaysa sa tunay na natuklasan. Bagamat vacuum ang bahaging ito, hindi pa rin tiyak ang dahilan ng mas mataas na aktibidad. May palagay na sanhi ito ng quasi-thermal na ingay mula sa gumagalaw na elektron sa plasma o plasma oscillation na nagpapakita ng thermal na aktibidad. Sa pagsisiyasat ng signal na ito, maaari rin nating matukoy kung gaano kakapal ang plasma sa interstellar na kapaligiran. Naitala ng Voyager ang pagtaas ng densidad ng mga elektron sa bahaging ito. Makakatulong ito sa mga siyentipiko na pag-aralan kung paano kumakalat ang interstellar plasma at naaapektuhan ng solar wind. Karamihan sa mga sensor at kagamitan sa parehong probe ay naka-off na. Ang natitirang gumagana lang ay yaong sumusuri sa plasma. Bago tuluyang maubos ang enerhiya ng Voyager, kukunin ng mga siyentipiko ang lahat ng datos na nakolekta ng dalawang aparato. Gayunpaman, magpapatuloy pa ring lumikha ng init ang mga radioisotope generator sa loob ng ilang panahon. Maaaring abutin ito ng 880 taon o 10 kalahating buhay ng pagkabulok. Pagkatapos, mauubos na ng tuluyan ang mga reserba ng plutonium at hindi na natin muling maririnig ang tungkol sa mga kamanghamanghang makinang ito. Ang mga aparato ay gumagalaw sa iisang direksyon. Sabay silang dadaan sa Oort cloud kung saan maaari silang masira. Umaasa tayong hindi mangyayari iyon. Pagkatapos, lilipad ang mga aparato sa iba't ibang direksyon, papalapit sa malalayong bagay sa kalawakan. Ngunit hindi na natin malalaman kung ano ang kanilang matutuklasan. Nakuha natin ang larawan ng bagay na ito sa kalawakan noong dekada 70 ng nakaraang siglo. Makikita ninyo rito ang buwan ng Jupiter, ang Europa. Anong mahalagang tuklas ang nagawa ng mga siyentipiko dahil sa larawang ito? Kung titingnang mabuti ang mga larawan, mapapansin ang mga bitak na bumabalot sa buong ibabaw na may lapad na umaabot ng halos 1.5 kilometro. Posibleng ang dahilan ng kanilang paglitaw ay ang mga puwersang dulot ng alon mula sa panloob na karagatan na siyang pumunit sa ibabaw na bahagi. Ipinapahiwatig nito na ang pangunahing sangkap ng ibabaw ng buwan na ito ay yelong tubig. Noong 2012, napansin na ang singaw ng tubig sa timog na bahagi ng Europa. Bumubuo ito ng parang mga buntot na umaabot ng 200 kilometro ang taas. Tiwala ang mga siyentipiko na dahil sa fenomeno na ito, malalaman natin ang estruktura ng loob ng buwan nang hindi na kailangang magpadala ng landing apparatus. Sa video, tatalakayin natin ang kakaibang fenomena sa mga buwan ng Jupiter. Bakit walang impact craters ang Europa? Aling buwan ang may pinakakamanghamanghang tanawin sa kalangitan? Bakit may mga lawa ng lava sa Io at saan matatagpuan ang Valhalla, ang pinakamalaking crater sa solar system? Ayon sa maraming mananaliksik, sa lalim na 15-25 kilometro ay maaaring may malaking karagatan na aabot hanggang 160 kilometro ang lalim. Maaaring mas marami pang yamang tubig ang Europa kaysa sa ating planeta ng 79% kahit na mas malaki ang sukat ng huli. Sa karagatang nasa kailaliman ng satellite, maaaring may mga nabubuhay na organismo. Pinaniniwalaan na ang ibabaw ay natatakpan ng yelong patong. Kung titingnan natin ang mga larawan na nakuha ng aparatong Galilea, malinaw nating makikita ang mga madidilim na bahagi na may tinatayang 10 kilometro ang diametro. Ang kanilang paglitaw ay dulot ng mga sangkap na mainit, pero mababa ang densidad na umaangat at nagdudulot ng presyon sa crust o sinusubukang makawala palabas. Sa mismong buwan, ang kalupaan ay medyo hindi pantay. Ang mga ganitong hindi kapantayan ay tinatawag na mga kaguluhan. At ang pagkakakilanlan sa mga ito ay napapalibutan ng mga lugar kung saan mas pantay ang ibabaw. Parang hinati ang mga ito sa pantay-pantay na bahagi ng sinturon ng tinik ng Kalgospora, gawa sa yelo at may habang 15 metro.
Mayroon ding mga ganitong bagay sa ating planeta, ngunit kadalasan silang nabubuo sa mga matataas na lugar na may tuyong klima. Gayunpaman, hindi sila umaabot sa ganoong kalalaking sukat tulad ng sa buwan ng Jupiter. Kawili-wili ang anyong lupa ng Europa. Sa buwan naman, ito ay binubuo ng mahigit 5,000 bunganga na may diametro na lagpas 25 kilometro. Walang natagpo ang bunganga ng banggaan sa anyong lupa ng Europa kahit lampas 50 milyong taon na ang edad ng buwan. Ano ang kahulugan nito sa atin? Ang kawalan ng bunganga ng banggaan ay maaaring magpahiwatig ng patuloy na pagbabago sa ibabaw ng bagay na ito. Dahil ang Europa ay isang buwan na may isa sa pinakapantay na mga ibabaw sa solar system, ito ay may mataas na antas ng liwanag, mas mataas pa kaysa sa buwan ng daigdig. Ang Europa ay tinatamaan ng radyasyon mula sa Jupiter na may 0.3 mAh sapat para mapuksa ang tao. Paalala, ang radyasyon na 4 sievert ay maaari nang pumatay. Ang distansya mula sa araw hanggang Europa ay 5 beses na mas malayo kaysa sa ating planeta, kaya halos hindi na umaabot ang mga sinag ng araw sa buwan. Dahil dito, may permafrost sa ibabaw, isang lugar kung saan walang panapanahong pagkatunaw. At ang temperatura ay karaniwang bumababa hanggang -160 hanggang 220 degrees Celsius. Noong dekada 70 ng nakaraang siglo, ang kilala nating Voyager 1 ay dumaan malapit sa isa pang buwan, Io, na may medyo mabatong anyo ng lupa. Napansin ng spacecraft na maraming bulkan sa ibabaw ng bagay. Mas marami pa kaysa sa iba sa solar system. Ang Io ang ikalimang buwan ng Jupiter. Tinatayang edad nito ay umaabot ng 4.5 bilyong taon na halos kasing tanda ng higanting planeta. Ang laki nito ay halos kapareho ng buwan. Bukod pa rito, mayroon din silang ibang magkaparehong katangian. Halos pareho ang kanilang grabidad at densidad. Sa komposisyon ng karamihan sa mga buwan sa ating planetaryong sistema, mayroong mga silicate at yelong tubig. Dito, naging exception si Io. Binubuo siya ng mga batong silicate at mga elementong bakal. Kapansin-pansin din na sa buwan na ito ay may mga polar na liwanag na ang liwanag ay nagbabago ng tindi dahil sa pag-ikot sa paligid ni Jupiter. Gayunpaman, ang mga liwanag na ito ay hindi kailanman nawawala. Kahit 420,000 kilometro ang pagitan ni Io at Jupiter, hindi ito gaanong kalayo kumpara sa iba. Halimbawa, 670,900 kilometro ang distansya ni Jupiter at Europa. Sa iyo, makikita mo si Jupiter na 40 beses mas malaki kaysa buwan kapag tiningnan mula daigdig. Isipin mo na lang kung gaano kaganda ang tanawin ng kalangitan doon. Ang Io ay umiikot ng buo sa paligid ni Jupiter sa loob lang ng mahigit 42 oras. Kung ikukumpara, aabutin ng buwan ng 27 araw at 7.5 oras para gawin iyon. Dahil sa gravitational na epekto ng buwan, tumataas at bumababa ang tubig dagat. Sa Io, may katulad na phenomenon, mga tidal bulges sa ilang parte ng buwan na umaabot hanggang 100 metro ang taas. Dahil walang mga karagatan sa Io, ang nangyayari doon ay ang paggalaw ng mga ibabaw na layer. Umaangat ang mga ito, pagkatapos ay bumababa at paulit-ulit itong nangyayari. Laging nasa impluwensya ng gravitational na puwersa ng Jupiter at mga pangunahing buwan nito, ang Io. Dahil dito, mas kahanga-hanga ang laki ng pagtaas ng tubig kaysa sa daigdig, dahil buwan lang ang may epekto sa ating planeta. Ang temperatura sa ibabaw at loob ng Io ay napakataas, katulad ng temperatura ng lava kapag sumabog ang bulkan sa daigdig. Kaya doon makikita ang mga proseso ng pagkulo na siyang nagtutulak sa mga sangkap na lumabas na bumubuo ng mga bulkan. Walang ibang bagay sa solar system na kasing dami ng pagsabog ng bulkan tulad ng sa Io. Ayon sa mga pagtataya, umaabot sa 400 ang bilang ng mga bulkan sa ibabaw ng buwan at sa 50 sa mga ito ay may tuloy-tuloy na aktibidad. Sa panahon ng ganitong mga pagsabog, may mga lugar na naglalabas ng sobrang init na material na umaabot sa 320 kilometro sa kalawakan. Sa ibabaw ng buwan, makikita ang walang katapusang agos ng magma, muli dahil sa napakaraming pagsabog ng mga bulkan. Bilang resulta, makikita mo roon ang buong mga lawa na puno ng lava. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang buwan, si Ganymede.
Sa ngayon, siya ang itinuturing na pinakamalaking buwan sa solar system. At siya rin ang may pinakamalaking karagatan ng tubig. Natatakpan ito ng yellow crust na hanggang 100 at 50 kilometro ang kapal. Malamang, sa ilalim ng yelong ito ay may panloob na karagatan ng tubig na may lalim na 100 kilometro, 10 beses itong mas malalim kaysa Mariana Trench, ang pinakamalalim na bahagi ng mundo. Sa misyon ng Voyager, napansin din ang mga yelong takip sa mga polo. Ang Ganymede ay binubuo ng mga batong mineral at tubig, at ang layer ng atmosfera ay napakanipis kaya walang oxygen doon. Malamang walang mga buhay na organismo sa mga karagatang tubig ng buwan dahil wala namang angkop na mga kondisyon para dito. Iba ang sitwasyon sa daigdig. Dito, kahit sa pinakamalalim na bahagi, may mga nilalang na nakaangkop sa pamumuhay sa lubos na kadiliman. Sa Ganymede, mas malupit ang mga kondisyon at mas mataas ang antas ng presyon. Kaya malamang, sa pinakailalim, ang tubig ay nagiging yelo muli. Walang tsansa ng normal na buhay doon dahil walang tutulong. Tulad ng geothermal na bukal sa daigdig, hinaharangan ito ng makapal na yelo. Mayroon ding magnetic field si Ganymede. Siya lang ang tanging buwan sa solar system na may ganitong katangian. Ang dahilan nito ay ang likidong core. Umiikot ng buo ang buwan sa sarili nitong axis kada 7 araw. May kakaibang trajectory ang orbit nito, kaya sa ilang bahagi nito, napakalapit ng distansya sa pagitan ni Ganymede at Jupiter. Sa pamamagitan ng gravity, patuloy na naaapektuhan ng Europa, Io at Ganymede ang isa't isa. Iba-iba ang tagal ng pag-ikot nila sa paligid ni Jupiter. Si Callista ang pangatlo sa pinakamalaking buwan sa solar system. Kumukumpleto siya ng isang ikot sa paligid ni Jupiter sa loob ng 17 araw. Manipis ang atmosfera sa ibabaw ni Callista at maraming bunganga, ngunit hindi nagbago ang anyo ng lupa nito sa bilyong taon. Ang mga prosesong geolohikal sa isang planeta ay maaaring magbago ng ibabaw at magbura ng bakas ng mga lumipas na proseso. Hindi ito ang kaso kay Callista. Pinaniniwalaang ang ibabaw nito ay halos natakpan ng karagatan na naging patong ng yelo kalaunan. Paminsan-minsan, may mga meteorite na bumabangga sa buwan, pero bukod doon, wala nang ibang epekto. Gayunpaman, hindi dapat kalimutan ang presensya ng mga bunganga roon. Ang pinakamalaki sa mga ito ay tinuturing na Valhalla. Ang diametro nito ay umaabot ng 4,000 kilometro, kaya ito ang pinakamalaki sa solar system. Sa mga bunganga, makikita ang maraming singsing. Malamang ang bagay na minsang bumangga sa Callista ay napakalaki ng sukat. Dahil dito, ang mga patong ng tubig ay lumitaw sa ibabaw ng buwan. May ilang palagay kung paano nabuo ang Valhalla. Karaniwan sinasabing plastiko ang nagyeyelong ibabaw ng Callista, kaya nabuo ang mga konsentrikong singsing na parang alon kapag naghagis ng bato sa tubig. Dahil sa Galileo na probe, alam natin na hindi naapektuhan ng magnetic field ng Jupiter ang Callista. Maaaring ito ay dahil ang ibabaw na bahagi doon ay sapat na kapal, mga 10 kilometro at mahirap pag-aralan. Kailangan pa nating magsikap ng husto para mas marami pa tayong malaman tungkol sa satellite na ito. Kapag naririnig natin ang daglat na NLO, marami sa atin ang agad na naaalala ang intro ng REN-TV. Pero imposible nga ba talagang dumalaw ang mga hindi inaasahang bisita sa daigdig o kaya'y ang kanilang tuloy-tuloy na pagmamasid sa atin mula sa ligtas na distansya? Gaya ng sa nobela ni Stephen King na Sa Ilalim ng Kupula. May ebidensya ba ng ganitong pakikipag-ugnayan o matalinong buhay? Kung wala, bakit pa? Noong 1959 nilikha ang proyekto ng Search for Extraterrestrial Intelligence para sa paghahanap na nananatili hanggang ngayon. Kadalasan, kapag pinag-uusapan ang unidentified flying object o ebidensya ng mga nilalang mula sa ibang planeta, karamihan ng testimonya ng mga saksi ay peke o gawa-gawa lang. Mga psikolohikal na paglihis ng sumasagot gaya ng paggamit ng hallucinogenic na kabute na madalas magdulot ng kamangha-manghang resulta. Hindi ganoon kasimple. Simulan nating talakayin ang mga tagumpay at kabiguan ng proyekto ng City. Sa totoo lang, mas marami ang kabiguan at pagkadismaya ng organisasyong ito kaysa tagumpay. Sa mga tagumpay, kabilang dito ang sikat na WOOW signal na natanggap noong 1977 gamit ang teleskopyong malaking tenga na matatagpuan sa estado ng Ohio.
Sa masusing pagsusuri ng radyo, mensaheng ito na tila pagbati mula sa dayuhang sibilisasyon. Lumitaw ang iba't ibang mas kakaibang teorya. Ang mga pangunahing teorya ay ganito. Ang signal ay nagmula sa isang napakalayong aparato na gumagana tulad ng isang parola. At mayroon ding version na ang kakaibang mensahe ay natanggap mula sa isang sasakyang lumilipad na dumadaan malapit sa isang dayuhang shuttle. Ano man ang totoo, sa halos 45 taon, wala nang naitalang katulad ng WOOW ng mga eksperto ng network. Nagbibigay ito ng ideya na posibleng galing sa mundo ang radio message, tulad ng refleksyon mula sa space debris na malapit sa planeta. Pero dito pumapasok ang tanong, paano nahuli ang misteryosong signal sa isang reserved na frequency na hindi ginagamit ng kahit anong radio transmitting equipment? May nagsabi rin na baka ang teleskopyong malaking tainga ay nakasagap lang ng radiation. Pero agad din itong pinabulaanan. Walang kahit anong katulad na bagay ang pumasok sa saklaw ng cosmic optics noong panahong iyon. Noong 2003, may isa pang posibleng artificial na signal na na-record ng kagamitan ng Cine Network Project. Ang signal ay naitala sa 1,420 MHz na ulit ng 3 beses sa halos 1 minuto at nagmula sa pagitan ng mga konstelasyon ng isda at tupa. Kalaunan, nagduda ang mga astropisiko na sinabing maaaring aberya ng kagamitan o ingay sa background mula sa malayong kaganapan sa kalawakan. Kung isa sa alang-alang ang nabanggit, may mahalaga bang benepisyo sa sama-samang paghahanap ng search for extraterrestrial intelligence? Sa kabuuan, medyo mapagparaya ngunit tapat ang pananaw ng siyentipikong komunidad sa proyektong ito. Walang pondo mula sa gobyerno. Kadalasan ay umaasa ito sa donasyon at kawanggawa. Hanggang ngayon, wala pang siyentipikong programang ginawa para sa pagtuklas ng unidentified flying object. Puro pag-scan lang ng kalawakan o disistematikong pagpapadala ng signal ang ginagawa. Tinalakay sa isang video sa aming channel ang kabuluhan at dahilan ng pagkalat ng impormasyon tungkol sa matalinong buhay sa daigdig na naglalahad ng orihinal at kapanapanabik na teorya ng madilim na gubat. Kung sa madaling sabi, may bahagi ng komunidad ng mga siyentipiko na naniniwala na ang pagpapadala ng mga signal ay maaaring tunay na magbanta sa kaligtasan ng ating sibilisasyon. At marahil, ito rin ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo nakakakuha ng signal mula sa ibang sibilisasyon. Ayaw lang talagang matuklasan ng iba ang sarili nila. Halimbawa, ang astropisiko na si Alexander Panasov, aktibong kalahok ng proyekto, ay may pag-aalinlangan sa teoryang ito. Dahil kung gagamitin bilang halimbawa ang sibilisasyong tao, bukod sa pagpapadala ng signal para sa posibleng buhay sa ibang planeta, hindi natin sinasadyang nagbibigay ng maraming dahilan para matuklasan tayo. Maingay ang planeta natin. Mga radar sa paliparan at space debris ay patuloy na nagpapalabas ng signal na madaling mapansin. Pinalawak ni Panov ang teoryang ito at tinanong, kanino? Sa teorya ng madilim na gubat, natatakot ba tayo? Natatakot tayo sa kung sino man ang maaaring dumating dito at sakupin tayo. Ibig sabihin, yung mga nilalang na may katalinuhan na kayang maglakbay sa pagitan ng mga bituin. Dapat ang ganitong sibilisasyon ay hindi bababa sa 2nd uri sa Kardashev scale. Ibig sabihin, ang sibilisasyong ito ay gumagamit ng enerhiya ng kanilang planeta at bituin na iniikutan nila. Ayon sa kanya, sa ganitong sibilisasyon, madali at makatuwiran ang paggalugad ng kalawakan. Kasabay nito, kaya ng ating mga radar na matukoy ang ganoong platong lumilipad mula sa layo na ilang libong liwanag taon. Kaya habang umuunlad ang sibilisasyon, lalong mahirap silang manatiling hindi napapansin. Ngayon, subukan nating sagutin ang tanong, bakit? Kapag nababanggit ang unidentified flying object, kadalasang iniisip na may extraterrestrial na katalinuhan. Maari bang tawagin na hindi kilalang lumilipad na bagay ang mga teknolohikal na labi na hindi tukoy ang pinagmulan? Sa ganitong konteksto, interesante ang tala. Nadiskubre na ng mga espesyalista ang ganitong mga artepakto bago pa umusbong ang kalawakan at bago nagkaroon ng singsing ng basura sa paligid ng daigdig. Sa panahong ito, madalas na itala ang pagbagsak ng mga meteorite na gawa ng tao.
Pinagmulan na hindi maaaring isisi sa teknolohikal na basura na naipon ng ating sibilisasyon. Noong panahong iyon, wala pang ganitong aktibidad sa orbit ng daigdig. Paano ito maipapaliwanag? Tahimik pa rin ang opisyal na agham. Ano ang pangunahing suliranin sa paghahanap at interpretasyon ng unidentified flying object dahil hindi natin alam ang itsura ng hindi pa natutukoy na lumilipad na bagay, madalas natin silang napagkakamalang karaniwang bagay o pangyayari. Ang problemang ito ay may kaugnayan din sa bigong paghahanap ng katalinuhan mula sa ibang planeta. At sa pagkakataong ito, wala ring makapagbigay ng malinaw na paglalarawan kung anong mga katangian ang taglay ng mga bagay na hinahanap natin. At saka, bakit bigla nating naisip na ang isang sibilisasyon ay nangangarap na matuklasan, maglingkod sa sarili nito sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga signal at pagpapadala ng mga sasakyang pangkalawakan? O kaya'y sinusubukan nilang manirahan sa bagong teritoryo sa pamamagitan ng pananakop? Malamang, gumagawa tayo ng ganitong mga konklusyon base sa mahaba at mapait na kasaysayan ng sibilisasyong pantao. Sa totoo lang, ang usapin ng pagtuklas ng unidentified flying object ay mas malalim kaysa sa inaakala sa unang tingin at nagbubukas ito ng mga tanong tungkol sa kosmolohiya. Kung totoo ang mga hindi kilalang lumilipad na bagay, posible silang bahagi ng matalinong mundo. Dito, masasabi nating buhay ang universo. Ngunit bakit natin iniisip na ang buhay dito ay kapareho ng sa atin? Naniniwala ang mga taga-suporta ng teoryang panspermia na ang mga kometa ang nagdadala ng mga spora ng buhay. Kaya malamang lahat ng bioma ay binubuo rin ng parehong mga nucleotide na nakabase sa pamilyar sa ating carbon base. Maaaring magkaiba ang pag-unlad ng mga mundong ito, pero sa huli, mananatiling magkatulad ang kanilang mga katangian. Dito rin nagsisimula ang ating paghahanap ng unidentified flying object bilang ebidensya ng matalinong buhay sa universo na may halos parehong layunin. Aktibong magmasid, magmonitor ng kalawakan ayon sa teknikal na kakayahan, magpadala ng sariling mga sasakyang pangkalawakan sa lahat ng sulok nito, sakupin ang mga bagong teritoryo at iba pa. Gayunpaman, hindi pa rin malinaw kung bakit kakaunti lang ang ebidensya ng paglitaw ng unidentified flying object malapit sa ating planeta. Kung isasantabi ang mga teorya na ang mga espesyal na ahensya ay maingat na itinatago ang mga artepakto mula sa mga karaniwang tao, medyo nakakalungkot ang sitwasyon sa ganitong aspeto. Gayunpaman, may mga presidenteng umiiral pa rin. Halimbawa, sa Estados Unidos mula 2004 hanggang 2021 na itala ang 100 at 44 na kaso ng unidentified flying object na hanggang ngayon hindi pa rin maipaliwanag. Sa Pentagon may grupo silang nag-aaral ng ganitong fenomena. Noong Hunyo 2021, naglabas ang mga espesyal na ahensya ng Estados Unidos ng ulat na sumuri sa ebidensya ng unidentified flying object mula sa mga sundalong Amerikano. Ayon sa ulat, hindi pa natutukoy ng intelligence kung ano ang mga iyon at kinikilala na maaaring unidentified flying object ang mga ito. Inumpisahang ayusin ang datos ng pagtuklas ng unidentified flying object sa mundo mula kalagitnaan ng ika-20 siglo, pero ang ufolohiya ay hindi pa rin kinikilala bilang isang agham. Kaya karamihan sa mga pag-aaral ay isinasagawa halos sa voluntaryong paraan. Madalas mapagkamalang unidentified flying object ng mga tao ang kemiluminesensya ng industrial na usok, aurora, paglipad ng meteorolohikal na lobo, kakaibang hugis ng ulap, paglulunsad ng rocket at maging ang buwan. Ano ang mangyayari kung makatanggap tayo ng signal mula sa dayuhang sibilisasyon o makakita ng malinaw na ebidensya ng umiiral na hindi kilalang lumilipad na bagay? Hindi kaya ito maging isang pagbagsak na nakasanayan na natin? Dahil ba kapag nalaman nating may iba pa sa universo, titigil na ang tao sa pag-aalaga sa daigdig? Dahil palagi namang pwedeng tumakas papunta sa ibang planeta. Sabi nga, kung saan maganda ang buhay, doon ang bayan. Gayunpaman sa ngayon, mas mahalaga munang mag-focus tayo sa teknikal na aspeto. Tanong, kung ang dayuhang sibilisasyon ay tulad natin, ang kanilang mensahe ay maglalaman ng impormasyon tungkol sa pisikal na batas, kultura, kasaysayan, at iba pang aspeto ng lipunan. Ganito rin ang impormasyong ipinadala ng mga taga-daigdig sa kalawakan sa iba't ibang taon. Nakatanggap tayo ng impormasyon mula sa malalayong kapitbahay. Ano ang susunod? Dinedekripta ang mga mensahe na maaaring tumagal ng taon o dekada. Ini-interpret at sa ideal na sitwasyon ay isinama sa ating kultura bilang isang uri ng cosmic internet. Lililitaw ang ganitong global na pormasyon sa pagdaan ng panahon
basta may signal mula sa iba't ibang sibilisasyon sa universo. Sa ganitong paraan, maayos na malilikom ang mahahalagang impormasyon bilang virtual na ensiklopedya na nagpapalawak ng kaalaman tungkol sa makrokosmos at mga naninirahan dito. Isipin mo ang isang kosmikong Wikipedia. Mukha ba itong inosente o hindi makatotohanan sa iyo? Ang kasaysayan lang ang makakabunyag ng katotohanan. Sa totoo lang, ang pagtanggap ng maraming signal mula sa mga maunlad na sibilisasyon na katulad ng atin na itinayo sa parehong batayan ay magiging hindi mapapasubaliang ebidensya ng teorya ng panspermia. Ibig sabihin, ang katotohanang ang buhay sa universo ay ikinakalat sa pamamagitan ng mga spora. At panghuli, dapat ba nating sagutin ang signal na nagmumula sa labas ng daigdig? Siyempre hindi, dahil walang saysay ito, lalo na sa laki ng distansya sa kalawakan at hindi perpektong paraan ng pagpapadala natin. Namumuhay tayo ngayon na ang agham ay malapit sa limitasyon nito at maaaring mauwi sa dead end ang mga empirikal na paraan dahil sa kakulangan ng kaalaman o hindi sapat na teknikal na basehan sa mga eksperimento. Tandaan, mas gusto ng mga siyentipiko ang mga bagay na nauulit, napapatunayan at nasusubukan. Ang pagtuklas ng unidentified flying object o signal mula sa mas maunlad na sibilisasyon ay maaaring magdulot ng malaking pag-unlad sa agham sa mundo. Ang cosmic internet na may impormasyon tungkol sa iba't ibang mundo sa kalawakan ay magiging kayamanan ng bagong kaalaman. Dapat ba nating isara ang SET at talikuran ang pag-aaral sa mga artipakto na konektado sa mga hindi pa natutukoy na lumilipad na bagay? Ito, sa pinakamababa ay katawa-tawa. Sa pagtanggi sa hindi pa nating maipaliwanag na impormasyon, nagiging parang bulag ang sangkatauhan na sumusubsob sa matibay na pader. Maraming dahilan para tawaging pinakamagandang planeta ang daigdig, lalo na dahil dito tayo nakatira. Sapat din ang mga kondisyon dito para sa mapayapa at tahimik na buhay. Sa ibang mga planeta, ibang-iba ang mga patakaran na umiiral. Iba ang pamumuhay natin roon kaysa sa daigdig. Ang mga organismo ng tao at iba pang mga nilalang ay nakaangkop sa pamumuhay dito mismo sa planetang ito. Kaya hindi rin tayo basta-basta makakapamuhay ng malaya sa ibang mga planeta. Kahit pasakupin natin ang Mars. Kailangan nating tiyakin na may tamang temperatura, may access sa oxygen at iba pa. Gayunpaman, nananatiling misteryo pa rin ang malaking bahagi ng kalawakan. At posible kayang sa walang katapusang kalawakan nito ay may mga planeta na mas maraming uri ng buhay kaysa sa atin. Ang mismong katotohanan na may nabubuhay sa ating planeta ay sa isang banda ay tila hindi kapani-paniwala. Normal tayong nabubuhay dahil sa atmosfera na mayaman sa hydrogen, nitrogen at oxygen. Swerte tayo na malapit lang tayo sa araw, isang malaking bituin kung saan hindi masyadong matindi ang mga pagsabog at hindi masyadong naaapektuhan ang daigdig. Ang laki ng planeta natin ay tumutulong mapanatili ang tamang init ng core para hindi ito lumamig. Mahalaga rin ang magnetic field dahil ito ang nagsisilbing proteksyon laban sa ultraviolet na radiation at mapanganib na solar storms. Huwag din kalimutan ang halaga ng buwan, ang Lune, na may gravity na nagdudulot ng pagtaas at pagbaba ng tubig at nakaapekto sa pagkakiling ng aksis ng daigdig. Dahil sa Lune, umaatras ang tubig sa ilang bahagi ng planeta at maraming organismo ang nakaangkop sa pamumuhay sa lupa. Mga 80% ng daigdig ay sakop ng karagatang pandaigdig. Mayroon itong may init at malamig na agos na nagpapabago ng mga kondisyon ng klima sa mga kontinente. Halimbawa, kung ang isang lugar ay malamig at mahirap ang klima, ang mainit na agos ay nagpapalambot ng klima. Ito pa lang ang pangunahing benepisyo ng pamumuhay sa daigdig, pero mahaba pa ang listahan ng mga ito. Ang pag-unlad ng buhay sa daigdig ay naganap sa lupa, tubig at hangin. Hindi lang sa hayop kundi pati sa mga pinakapayak na organismo. Sa maiinit, malamig na rehiyon at malalim na karagatan, unti-unting nag-aangkop ang mga nilalang sa mga kondisyon habang umuusad ang ebolusyon. Halimbawa, ang ilang mailap na hayop tulad ng aso ay kadalasang nakakasalamuhan ng tao at kalaunan napaamo nila ito. Ang natural na tanong dito ay, mayroon kaya sa universo ng mga planeta na mas komportable ang mga kondisyon para sa buhay? Ang mga tao na nag-aral ng astronomiya
o kahit papaano'y nagpakita ng interes sa agham ng kalawakan ay alam na ang ating daigdig ay hindi ang pinaka-perpektong lugar sa universo. Hindi ito ang sentro ng lahat at tiyak na hindi rin ito ang pinaka-natatanging planeta. Malamang, hindi ito ganoon ka-perpekto gaya ng maaaring isipin sa una. Marami itong mga kakulangan. Maaaring ituring ang daigdig bilang perpektong tirahan para sa mga tao, ngunit hindi para sa lahat ng mga nabubuhay na organismo sa kabuuan. Noong 2013, naglabas ng siyentipikong artikulo ang astrobiyologong si Rami Kuparkaparapu mula sa Universidad ng Pennsylvania. Tinukoy niya rito ang mga tirahan sa paligid ng mga bituin ayon sa kasalukuyang klima. Halimbawa, sa sona ng isang malaking bituin tulad ng ating araw, ang tirahang bahagi ay may haba mula 0.79 hanggang humigit kumulang 1.7 astronomical unit. Mula rito, maaaring tapusin na ang ating daigdig ay aktwal na nasa hangganan ng tirahan at hindi tirahang lugar. Tunay tayong masuwerte. Sa kasong ito, halimbawa, ang Venus na katabi natin ay may mga kondisyon tulad ng greenhouse effect na talagang hindi angkop para sa buhay. Mas komportabling mga kondisyon para sa buhay ang nabubuo sa gitna ng tinatawag na tirahang sona. Hindi sapat kalakas ang mga alon at orbita roon para negatibong makaapekto sa mga bagay sa kalawakan. Maaaring ituring ang daigdig bilang isang medyo batang planeta na may edad na 4.5 bilyong taon. Bukod pa rito, ang pagsisimula ng buhay ay nagsimula pa ng mas huli, ilang daang milyong taon na ang nakalipas. Hindi panghabang buhay ang buhay sa daigdig. Tumataas ang init ng araw at sa loob ng 1 bilyong taon, susunugin nito ang lahat ng buhay. Sa panahong iyon, magiging kahawig ng Venus ang ating planeta. Paano kaya kung ang daigdig ay nagkaroon ng mas mahabang panahon at dahil dito, mas maraming pagkakataon para sa pag-unlad? Tiyak na may lilitaw na ganap na bagong uri ng organismo sa ating planeta na kakaiba para sa atin. Maniwala kayo, kung makita ninyo ang mga hayop makalipas ang 2 bilyong taon, siguradong magugulat kayo. Sa pag-aaral ng mga daigdig na sobrang angkop para sa buhay, tinalakay ang pinakamainam na kondisyon para sa pag-unlad ng mga organismo. Sabi sa artikulo, mas masigla ang pag-unlad ng buhay sa mga planetang malapit sa bituing mas maliit ang masa kaysa araw. Mas mahaba ang buhay doon, 20 hanggang 70 bilyong taon. Sa mga bituin ng ganitong uri, walang malalakas na pagsabog. Ang malaking bilang ng mga kalapit na planeta ay maaari ring maging isang bentahe dahil nakakatulong ito sa pagdating ng mga asteroid na maaaring magdala ng mahahalagang elemento at tubig na kailangan para sa buhay. Kung pagbabasehan ang nabanggit na siyentipikong pag-aaral, lumalabas na sa ganitong sistema ay maaaring magkaroon ng ilang planeta na may angkop na mga kondisyon para sa buhay. Maaari ring maganap doon ang panspermia o palitan ng mga anyo ng buhay. Magkakaroon ng pagbuga ng lava sa mga bulkan kung magkakaroon ng epekto ang mga puwersang tidal mula sa planeta o buwan ng isang higanteng gas. Maaaring mayroon ding isang bagay na tinatawag na dobleng planeta. Sa ganitong kaso, umiikot ang mga planeta sa isa't isa at sa prosesong ito ay nagkakaroon ng palitan ng mga buhay na organismo. Habang lumalaki ang planeta, lalakas ang galaw ng maiinit at malamig na agos at madadagdagan ang teritoryo para sa pag-usbong ng bagong organismo. Dapat tandaan na may limitasyon ang laki ng mga planeta. Kapag doble ang bigat nito sa daigdig, halos humihinto na ang galaw ng mga tectonic plate. Dapat may balanse sa lahat ng bagay. Isa pa, dahil kung masyadong makapal ang crust ng mundo, dahil sa laki, titigas at lalamig ang core. Napakahirap para sa malalaking planeta na mapanatili ang kanilang magnetosphere. Para manatiling katulad ng sa Earth ang lakas ng gravity sa isang mas malaking planeta, kailangan itong dagdagan ng mga 40%. Bukod sa mga salik na tumutukoy sa kaangkupan ng planeta para sa buhay, mahalaga rin ang pagkakaroon ng karagatan. 3 taon na ang nakalipas, nagtalumpati si Dr. Stephanie Olsen ng Universidad ng Chicago sa komperensya sa Barcelona. Ibinahagi rin niya ang resulta ng pag-aaral sa kapaligiran na angkop para sa pag-unlad ng buhay sa mga exoplanet. Sa eksperimento, ginamit ang paraan ng pagmomodelo gamit ang 3D na teknolohiya.
Muling nilikha ng grupo ni Stephanie Olsen ang mga kondisyon ng klima sa iba't ibang planeta. Doon, malalaman mo ang dami ng ulan, dalas at temperatura sa iba't ibang bahagi ng universo. Halimbawa, kunin natin ang daigdig para mas detalyadong pag-usapan kung paano ito lahat nagmumuka. Ang temperatura ng hangin noong pre-industrial na panahon ay nasa mga 35 degrees Celsius sa Ecuador. Sa mga polo, umaabot ito hanggang -60 degrees. Ngayon, silipin natin ang Venus at ang lagay nito mga 3 bilyong taon na ang nakaraan. Noong panahong iyon, 20% na mas mahina ang liwanag ng araw, kaya naging posible para sa Venus magkaroon ng karagatan hanggang 310 metro ang lalim. Ipinapalagay na sa karagatang iyon ay maaaring may mga anyo ng buhay na gawa sa carbon. Sa ngayon, wala pa tayong ebidensya dito. Gayunpaman, nagsasagawa na ng paghahanap ng posibleng buhay sa Venus ang mga siyentipiko sa mga proyektong tulad ng Venus D. Isa pa itong nakakaintrigang planetang maaaring angkop para sa buhay. Ang sentrong bituin nito ay si Proxima Centauri, isang pulang duwende. Ang bituing ito ang pinakamalapit sa araw. Dahil maliit ang planetang ito, palagi itong nakaharap kay Proxima Centauri sa iisang panig. Ito ay tinatawag na tidal locking. Alam din na ang planeta ay nasa orbital resonance, kung saan sa bawat 2 ikot nito sa orbit, 3 beses naman itong umiikot sa axis nito. Itutuloy. Dahil magkahawig din ang komposisyon ng atmosfera ng planetang ito at ng sa Earth, nagiging optimal ang mga kondisyon doon para sa pagsisimula ng bagong buhay. Naimodelo ni Dr. Stephanie Olsen at mga kasamahan ang mga karagatan at klima ng iba't ibang exoplanet. Sa daigdig, ang tindi ng pag-unlad ng mga buhay na organismo ay nakadepende kung umaakyat ba sa ibabaw ang mga kapaki-pakinabang na elemento mula sa kailaliman ng mga karagatan at ilalim ng daigdig. Sa pangkalahatan, malinaw na mas maraming malamig at mainit na agos sa karagatan, mas nagiging angkop ang planeta para sa buhay. Mayroon ang daigdig ng lahat ng ito, pero may bagay ba na nakalampas pa rito? Ayon kay Olsen, ang mga planeta na may mas makapal na atmosfera at mas mabagal na pag-ikot ay may mas malakas na sirkulasyon sa karagatan. Nagbibigay ito ng napakahalagang gabay para sa mga astronomo kapag nagsimula silang maghanap ng planetang perpekto para sa pag-usbong ng buhay. Sa 2030, ilulunsad ang ilang proyekto para makakuha tayo ng malapitang larawan ng exoplanet na may tamang katangian. Malaki ang tsansa na magtagumpay tayo at makahanap ng planetang may mas komportableng kondisyon para sa pag-unlad ng buhay. Ika-20 siglo, mahalaga ang panahong ito sa pagsakop ng kalawakan dahil natuklasan ang interstellar na kapaligiran. Nakabuo tayo ng tamang mapa ng galaksya, nadiskubre ang relic radiation at napatunayang lumalawak ang universo. At syempre, ang unang paglipad ng tao sa kalawakan at ang unang paglapag sa buwan. Ngayon, ikukwento namin kung paano narating ng mundo ang mga tagumpay na ito. Nagsimula ang kasaysayan ng pagbuo ng agham pangkalawakan noong bandang ika-18 siglo. Mahalaga ang naging papel dito ng siyentistang si Isaac Newton. Marami siyang pinag-isipan tungkol sa kung ano ang mangyayari kung ang isang kanyon na nasa mataas na lugar ay magpapaputok ng mas malakas, mas malayo ang mararating ng bala nito. Ngunit kapag umabot sa isang antas ang lakas ng pagsabog, hindi lang bibilis ang bala. Magsisimula rin itong umikot kalaunan. Nalaman namin na maaaring mangyari ito kapag nasa taas na humigit kumulang 160 kilometro at bilis na 7.1 kilometro bawat segundo. Kayang gawin ito ng isang raketa. Maraming siyentipiko mula sa iba't ibang bansa ang nagtrabaho sa pag-imbento ng makabagong uri ng mga raketa. Ang naging pangunahing tagapanguna rito ay si Wernher von Braun, isang Aleman na inhinyero at kasabay na miyembro ng SS. Si von Braun ang nagdisenyo ng unang ballistic missile na V-2. Maraming madidilim na bahagi sa kwentong ito. Nangyari ito noong Nazi Germany. At sa proseso ng paggawa ng proyektong ito, hindi nila iniiwasan ang paggamit ng lakas paggawa ng mga bilanggo sa mga concentration camp. Ang FAU, 2 ay nakarating sa kalawakan. Noong nagsimula ang ikalawang digmaang pandaigdig, ginamit lang noon ang rocket bilang sandata. Matapos matalo ang Alemanya sa digmaan, si Wernher von Braun at ang mga kasamahan niyang katuwang sa pagbuo ay sumuko sa Estados Unidos.
Alam niyang walang magandang kinabukasan sa sariling bansa, kaya nais niyang magtrabaho sa Estados Unidos balang araw. Sila naman, sa kanilang panig ay nagpasya na huwag palampasin ang isang napakahalagang tao. Dahil si Von Braun ay kayang gumawa hindi lang ng ordinaryong raketa, kundi raketang may nuklear na ulo. Hindi nagustuhan ng Union of Soviet Socialist Republics ang mga pangyayaring ito. Ang makapangyarihang sandatang nuklear ay nagbigay ng maraming kalamangan sa mga Amerikano. Kailangan nilang maghanap ng paraan. Nakuha ng Unyong Sobyet ang ilan sa mga bahagi ng FAU, dalawa na naiwan sa Alemanya. Mula sa mga iyon, nilikha ng kilalang siyentipiko sa larangan ng paggawa ng rocket na si Sergei Korolev ang bersyong Sobyet ng Aleman na raketa. Dahil sa tagumpay ng unang imbensyon, gumawa pa si Korolev ng marami pang aparato at nagkaroon siya ng magandang reputasyon sa pamunuan. Isa rito ang RP-2 intercontinental na raketa na kayang lumipad ng hanggang 8,000 kilometro. Pag mababa na ang gasolina ng ganitong raketa, agad inihihiwalay ang makina at mga tangke mula sa pangunahing bahagi. Sa ganitong paraan, mas malayo pang nakakalipad ang raketa. Ang RP-2 ay hindi lang kayang sakupin ang kalawakan, kundi maaari ring magsilbing nuklear na sandata para sa Estados Unidos, kasing epektibo ng FAU. Dalawa, nakakamangha rin ang laki ng disenyo ni Korolev. Ang Cosmodrome Baikonur ay itinayo para sa RP-2. Samantala, sa Amerika, hindi lubos na ipamalas ni Wernher von Braun ang kanyang kakayahan. Madalas siyang lumalabas sa telebisyon at ikinukwento ang kahalagahan ng pag-aaral ng kalawakan. Gayunpaman, hindi siya binigyan ng kapangyarihan para magpakitang gilas ng lubusan, kaya napilitan si von Braun na gumawa lamang ng mga raketang may maikling abot. Dahil ito sa kanyang kaduda-dudang nakaraan. Siyempre, ang dating opisyal na Aleman ay malinaw na hindi ang taong dapat magdala ng karangalan sa Estados Unidos bilang isang makapangyarihan sa kalawakan. Ang tunggalian ng United States at Unyong Sobyet sa pananakop ng kalawakan ay tinawag na Kosmikong Karera. Nagsimula noong Oktubre 4, 1957. Noong araw ding iyon, inilunsad ng Unyong Sobyet ang unang satellite sa kalawakan. Nangyari ito gamit ang RP-2 na may limitadong kakayahan, lalo na kumpara sa makabagong teknolohiya ngayon. Ngunit ito ay isang malaking tagumpay na ibinalita ng media sa buong mundo. Hindi tumigil ang Union of Soviet Socialist Republics. Makalipas lang isang buwan, nagpadala sila ng asong silaika sa kalawakan. Sa kasamaang palad, namatay ang hayop matapos 6 na oras sa orbit. Lahat ito ay dahil walang mekanismo sa spacecraft para makabalik sa Earth. Mas sinuwerte sina Belka at Strelka. Pagkatapos ng kanilang orbital na paglipad, nakabalik silang buhay. Hindi nagustuhan ng Estados Unidos ang sitwasyon. Napagtanto ng pamunuan na hindi nila kayang ipagmalaki ang mga tagumpay sa agham ng kalawakan. Kailangang habulin agad ng Estados Unidos ang Union of Soviet Socialist Republics. Nabigo ang paglulunsad ng Amerikanong satellite dahil sa kakulangan ng kasanayan ng mga manggagawa. Bumagsak ang raketa at nagkaroon ng sunog. Naalala ng United States si Von Braun na eksperto at siya ang nagpalipad ng unang American satellite sa kalawakan. 4 na buwan matapos ang United States SR. Sa simula, ang dalawang malalaking bansa na ito ay nagpaligsahan sa lakas militar. Ngunit kalaunan ay nauwi ito sa hangaring maging ganap na panalo sa pananakop ng kalawakan. Malinaw na hindi magtatapos sa pagpapalipad ng satellite at hayop sa raketa. Di magtatagal, may bansang magpapadala ng tao sa kalawakan. At dito muling nanalo ang Unyong Sobyet. Noong Abril 12, 1961 matapos ang mahigpit na pagsasanay, lumipad si Yuri Gagarin sa kalawakan. Hindi naging kasing dali ng sinasabi sa mga dyaryo ang lahat ng nangyari. Ang hatch ng sasakyang pangkalawakan na Vostok 1 ay hindi masyadong nakasara, kaya't nagmadali silang ayusin ang problema. Nang lumipad ang rocket na RP-2, kasama ang sasakyang pangkalawakan na Vostok 1, sinabi ni Gagarin ang naging tanyag na katagang Poekhali. Habang nasa biyahe, kailangan niyang mag-ulat sa pamamagitan ng radyo tungkol sa kanyang mga obserbasyon at kalagayan, pati na rin ang pagsasagawa ng mga simpleng gawain tulad ng pagkain. Pagkatapos umikot ng Vostok 1 sa mundo, nagsimula na itong bumaba. Inaasahan na hahati ang preno mula sa pangunahing bahagi sa pagbaba, ngunit hindi ito nangyari dahil sa teknikal na aberya. Parang nakatali ng lubid at awkward na naglalambitin sa ere ang kapsula at preno bago tuluyang naghiwalay. Nagliyab ang katawan ng barko dahil sa pagkikiskisan sa atmosfera na itinuturing normal na proseso. Automatikong nag-eject si Gagarin at matagumpay na lumapag, ngunit hindi sa orihinal na planong lokasyon.
Sa kabila ng ilang hindi planadong pangyayari, naging napakalaking tagumpay ito. Si Gagarin ay nakatanggap ng hindi pa nararanasang kasikatan. Nakamit niya ang maraming parangal at nakabisita sa iba't ibang bansa. Hindi natuwa ang Estados Unidos sa ganitong kinalabasan ng mga pangyayari. Malayo ang kanilang agwat sa Union of Soviet Socialist Republics dahil nakapagpadala lamang sila ng tao sa kalawakan makalipas ang isang buwan. Nauunawaan nito, inihayag ni Pangulong John Kennedy noon ang paglulunsad ng Apollo Lunar Program. Mahaba na ang listahan ng record ng Unyong Sobyet, unang satellite, unang sasakyang lumapag sa buwan, unang babaeng kosmonauta, at unang paglabas sa kalawakan. Ang paglapag ng tao sa buwan ay masasabi nating hindi pa nagagamit na baraha. Maaaring nauna sana ang Unyong Sobyet kung hindi namatay si Sergei Korolyov, ang haligi ng kosmonautika ng Union of Soviet Socialist Republics. Pagkatapos nito, sumunod pa ang isa pang hindi kanais-nais na insidente. Sa pagbaba ng kapsula, matapos nitong lisanin ang orbit, hindi gumana ang parachute system kaya bumagsak ito. Dahil sa insidenteng iyon, namatay ang kosmonautang si Vladimir Komarov. Isang taon matapos iyon, namatay si Yuri Gagarin, ang unang kosmonauta sa pagsubok ng fighter jet. Samantala, ang Estados Unidos ay todo kayod sa pagsubok na makahabol sa kalaban. Ang programa ay pinamunuan pa rin ni Wernher von Braun. Para sa ganitong komplikadong misyon, kinakailangan ng isang napakatibay na sasakyan. Para sa mahirap na trabahong ito, inilaan ang malaking budget na umaabot sa bilyon-bilyong dolyar. Matapos ang ilang kabiguan, nagawa ni von Braun ang Saturn V na raketa. Kahanga-hanga ang laki nito, parang gusaling may 30 palapag. Wala pang kagaya nitong kalaking sasakyan ang kailanman ay lumipad sa kalawakan. Sa wakas, naganap na ito. Ang raketa, sakay ang 3 astronaut, ay umikot sa buwan at nakabalik. Doon naging malinaw na kailangan ng maghanda para sa misyon ng Apollo 11 upang makalapag na sa ibabaw ng buwan ng daigdig. Matapos ang matinding pagsasanay, naglakbay sina Edwin Aldrin, Michael Collins at Neil Armstrong papuntang buwan. Sa Cape Canaveral, kung saan ilulunsad ang raketa, nagtipon-tipon ang napakaraming mamamahayag at mga karaniwang tao na gustong masaksihan mismo ang makasaysayang sandaling ito. Ang Apollo 11 ay umikot sa mundo at pagkatapos makuha ang ikalawang cosmic na bilis, tumungo ito sa buwan. Inabot sila ng 4 na araw para makarating sa buwan ng daigdig. Nang lumapit na ng sapat ang sasakyan, ang lunar module na kinaroroonan ng mga astronaut ay humiwalay mula sa pangunahing bahagi at bumaba sa ibabaw ng buwan. Kaunti lang ang reserba ng gasolina kaya kailangan nila magmadali. At noong Hulyo 20, 1961 sa mga astronaut, si Neil Armstrong, ay tumapak sa ibabaw ng buwan. Kumuha ng mga larawan ang grupo ng ibabaw ng buwan at nangolekta ng mga sampol ng lupa. Sa huli, itinaas nila ang watawat ng Estados Unidos at plaka na may nakasulat, "Dito unang tumapak sa buwan ang mga tao mula sa daigdig. Sa ngalan ng sangkatauhan, kami ay dumating ng may kapayapaan." Pagkatapos magawa ang lahat ng mga gawain, lumipad pa itaas ang lunar module at kumonekta sa spacecraft. Noong panahong iyon, umiikot siya sa buwan kasama si Michael Collins sa sasakyang pangkalawakan. Gumugol ng 21 oras at 36 minuto ang mga astronaut sa buwan at matagumpay silang nakabalik sa daigdig. Nagdiwang ang mga tao, binabalot ng karangalan ang lahat ng may kinalaman dito. Si Wernher von Braun ay idineklarang ama ng Amerikanong kosmonautika. Lubos niyang pinatunayan ang karapat-dapat niya sa titulong ito. Pagkatapos, nag-organisa pa siya ng 5 paglalakbay papuntang buwan. Ayon sa iba, nagtapos ang space race noong 1975 sa tinaguriang pakikipagkamayan sa kalawakan nang lumapit sa orbit ang Soyuz 11 sa Amerikanong Apollo. Kahit ano paman, sa labanang ito, walang talunan. Dahil sa dalawang bansa, malayo ang narating ng teknolohiya at ngayon ay mas marami na tayong alam tungkol sa kalawakan. Kung tatanggapin natin ang palagay na mayroong walang katapusang bilang ng mga universo na katulad ng sa atin, bawat isa sa kanila ay maaaring may sarili ring mga galaksya, itim na butas at mga sibilisasyon. Ngayon, ang teoryang ito ay nagpapahiwatig na ang mga pisikal na batas sa lahat ng mundo ay dapat pare-pareho, kaya't magkahawig ang mga universo. Ngunit maaaring magkaiba ang kanilang pag-unlad. Isipin mo, sa isang paralel na universo, hindi kailanman nagkaroon ng buhay sa ating planeta dahil sa pagbagsak ng isang asteroid.
Hindi talaga nawala ang mga dinosaur at sila ang naging pinakamatalino sa planeta. Ang kamangha-mangha sa teoryang ito ay lahat ng realidad ay sabay-sabay umiiral at nagaganap ang mga pangyayari sa iisang sandali. Ano nga ba ang multiverse? Gaano kalawak ang konseptong ito? At anong mga ebidensya ng teoryang ito ang maaari nating makita? Kapansin-pansin na nagagamit ang terminong ito sa agham, relihiyon, esoterismo at panitikan. Naniniwala ang karamihan sa mga siyentipiko na ang hypothesis ng multiverse at mga mundo nito ay hindi siyentipiko dahil hindi ito mapapatunayan o mapapasinungalingan sa eksperimento. Paano mo malalaman kung totoo ang mga alternatibong realidad sapagkat hindi talaga sila nagkakasalubong? Dahil sila ay nasa ibang mga dimensyon ng espasyo o kaya naman ay nasa ganap na magkasalungat na mga antas. Ano kayang nangyayari roon? Oo, kahit ano pa. Doon, maaari mong makita ang kopya mo na mas matalino, mas bobo, mas mayaman, mas mahirap, mas maswerte o mas malas kaysa sa orihinal. Matuklasan ang parehong buhay pero nagpatuloy sa ibang kwento o makita ang mundo na may ibang pisikal na konstante. Parang kakaiba pakinggan. Siyempre, dahil sa ngayon, nakikita lang natin ang ganito sa mga artipisyal na nilikhang realidad. Matagal nang nag-isip si Konstantin Tsiolkovsky tungkol sa kalikasan ng universo. Para sa kanya, walang hanggan ang makrokosmo, kaya may pagkakataon ang katalinuhan dito na maging super at halos makamit ang makadiyos na katangian. Medyo inosente ang palagay na ito, pero kailangan nating isaalang-alang ang panahon kung kailan ito sinabi. Sa anumang kaso, pinapaisip tayo ng paradox ni Tsiolkovsky tungkol sa nagliliwanag na anyo ng katalinuhan. Kung uunlad ng walang hanggan ang katalinuhan, ayon sa siyentipiko, ano ang ating mararating? Isang Diyos? Kung ganoon, maaaring ang haka-hakang maraming mundo ay sadyang nilikha ng isang tao. Dapat din nating isipin kung ano talaga ang katalinuhang umaabot sa walang hanggan. Malamang, ito ay isang bagay na naiiba sa klasikong interpretasyon ng konseptong ito. Parang kinukumpara mo ang personalidad ng tao at artipisyal na katalinuhan o ang orihinal na sabaw at ang mismong buhay sa lahat ng anyo nito. Siyempre, pwede mong ituring ang lahat ng ito bilang katang-isip o bunga ng siyensyang piksyon. Sa mga sumusuporta sa teorya ng multiverse, makikita natin ang mga kilalang siyentipiko tulad ni Stephen Hawking, Max Tegmark, Brian Greene, Neil deGrasse, Tyson Michiokaku, Alexander Vilenkin, at iba pa. Kung iisipin, kahit sa mundong pamilyar sa atin, maraming magkakaparalel na mikrobyom na di natin nakikita. Kahit sobrang liit ng mga naninirahan doon, kaya nilang pumatay ng tao nang hindi namamalayan ng kanilang kaaway. Halimbawa, nabanggit ni Herbert Wells sa nobelang Digmaan ng Mga Mundo ang katangiang ito ng bakterya. Ang mga modernong manunulat ng siyensiyang piksyon gaya ni Liu Cixin ay naniniwalang posibleng may buhay pati sa mga elektron at atomo. Malamang, ito rin ang naramdaman ng siyentipiko nang unang silipin niya sa mikroskopyo at matuklasan ang isang mundo sa dulo ng hintuturo niya. Ngunit bumalik tayo sa teorya ng multiverso. Kung susundin ang kosmolohikal na paradigma, dapat nating kalimutan ang mga pantasya tungkol sa butas ng daga at portal. May geometrikong pagkakaisa sa mga sistemang ito, kaya pwedeng maglagay ng tuwid na linya sa pagitan ng maraming universo sa konglomerasyong ito. Kasabay nito, ang mga mundo ay minsan magkaibang-magkaiba, minsan bahagya lang ang pinagkaiba. Kung magbibigay ng simpleng halimbawa, sa isang universo Ivanovich ang gitnang pangalan mo, sa isa Vasilevich, at sa ikatlo naman, sa ibang kontinente ka ipinanganak. Napakasimple ng mga pattern, pero nagbibigay ito ng malinaw na pag-unawa sa komposisyon. Ang kabuuan ng mga biome ay iba sa quantum multiverse. Ano ito? Ito ay isang microworld na tinitirhan ng mga gluon, photon, quark, electron, at iba pang magagaan na partikulo. Sa ganitong universo, iba ang umiiral na mga batas. Kahit parang baliktad, bawat partikulo sa mundong ito ay dapat ituring na isang alon. Ibig sabihin, sa matematika, hindi ito inilalarawan bilang isang tuldok, kundi bilang isang wave function na sabay-sabay na umiiral sa lahat ng lokasyon ng kanyang tinatahak na landas. Sa ganitong paraan,
maaaring matukoy ang lokasyon nito anumang oras at makalkula ang mga parameter ng mga partikulo tulad ng momentum, inilalabas na enerhiya o spin. Mukhang kakaiba pakinggan pero ginagamit na ng sangkatauhan ang quantum multiverse para lutasin ang mga mahahalagang problema. Dahil sa tumpak na kalkulasyon, gumagana ang laser, elektronikong sistema at mabilis na internet. Gayunpaman, kung lilipat tayo sa teorya ng maraming universo sa ating nakasanayang makromundo, lumilitaw ang tanong, paano sila nabuo? Ipinapalagay na ang malaking pagsabog ay hindi lang nag-iisa. Ang mga napakalalaking pangyayaring ito ay panapanahong nagaganap sa iba't ibang lokasyon. Dahil dito, posible na sa ibang universo ay wala pang planeta o may mga sibilisasyon ng nasa ikatlo o ikaapat na antas ng Kardashev scale. Ibig sabihin, parang isang atom lang ang mundo natin sa napakalaking multiverso. Itinuturing na siyentipiko ang teoryang ito, lalo na ng mga siyentipiko tulad ni Rhys Martin at Andre Linde. Problema, hindi pa natin kayang i-record ang paglitaw at pag-unlad ng mga kalapit na mundo. Kung bibigyan natin ito ng matibay na teorya, sa pagdaan ng panahon kailangang seryosohin ang ganitong universo at posibleng baguhin ang nakasanayang batas ng pisika. Pwede ba tayong makakuha kahit kaunting ebidensya ng teoryang ito ngayon din? Lumilitaw na oo. Ano ang ibig sabihin ng space-time continuum? Sinasabing ito'y di nakikitang lamad na walang hanggan ang haba pero hindi naman ganoon. Sa totoo, hindi talaga walang hanggan ang bilang ng posibleng ayos ng mga particle. Kaya, sa huli o sa kalaunan, mauulit at mauulit din ang lahat. Kaya tiyak na makakasalubong mo ang sarili mong kakambal at hindi na ito basta imahinasyon lang. Ibig sabihin, ang nakikita nating universo ay umaabot sa layo na humigit kumulang 14 na bilyong light years, ang distansyang nilakbay ng mga photon ng liwanag mula noong Big Bang. At ano ang nasa paligid? Wala ba talagang laman? Doon, parang mga piraso ng walang hangganang kumot, nakapwesto ang napakaraming kalapit na mundo. Mayroon pa bang mas kamangha-mangha tungkol sa paksa ng multiverse? May karapatan ding umiral ang teorya ng mga mundo ng bula na nakabatay sa paglawak ng espasyo na parang mga lobo. Ang palagay na ito ay mula kay Alexander Vilenkin, espesyalista sa kosmolohiya sa Universidad ng Tufts. Naniniwala siya na may mga bahagi sa kalawakan na sa isang punto ay tumigil sa paglawak o kaya naman ay nasa proseso ng pag-iisa. Ang mga bahaging ito ay bumubuo sa maraming magkatabing universo na maaaring may kakaibang kondisyon kumpara sa atin. Mas pinapalakas nito ang interes ng mga astronomo sa hindi direktang pag-aaral ng kakaiba at misteryosong bagay. Kahit na ngayon ay palagay pa lang ang mga ito. Habang iniisip ko ang multiverso, nais kong malaman, anong teorya ang pinakamahirap intindihin? Hindi natin ito maaaring hindi banggitin. Tulad ng siguro'y nahulaan mo na, ito ang teorya ng string o brain. Ayon sa teoryang ito, ang universo ay gawa sa mga hibla ng enerhiya na parang pag-alon ng kwerdas ng instrumentong pangmusika. Iba't ibang paraan ng pag-vibrate ng mga hibla ng enerhiya na ito ang nagbibigay ng natatanging katangian sa mga partikulo at sa huli ay nagiging sanhi ng lahat ng fundamental na puwersa sa universo, gravitasyonal, elektromagnetiko at iba pang uri ng interaksyon. Dahil sa matematikal na kalkulasyon, natuklasan ni Joe Polchinski at Rafael Buso ng Universidad ng California na posibleng may napakaraming solusyon ang mga equation ng teorya ng string. Higit pa sa 10 sa lakas na 1,000. Para kahit paano ay maunawaan ninyo ang laki ng bilang na ito, sasabihin ko sa inyo ang isang katotohanan. Ang bilang ng mga atomo sa buong nakikitang universo ay hindi hihigit sa 10 sa lakas na 80. Bawat solusyon ng equation ng pag-vibrate ng string ay natatanging paglalarawan ng universo at lahat ng mga ito ay magiging tama. Ang siyentipikong palagay na ito ay batay sa ideya na ang mundo ay hindi limitado sa 4 na dimensyon, kundi may maraming dimensyon. Ayon kay Kardashev, naniniwala siyang ang pinakamaunlad na sibilisasyon ay matagal nang lumipat mula sa ating universo patungo sa mas advanced na mga mundo. Hindi nakapagtataka na tahimik sa paligid at kahit anong pagsubok maghahanap ng sibilisasyong dayuhan, wala tayong natagpuan.
Sa buod, mahalagang banggitin ang klasifikasyon ng multiverse theorist na si Max Tegmark. Hinati niya ang mga mundo sa mga nasa labas ng ating kosmolohikal na abot tanaw o labas ng nakikitang universo. Ang mga iyon na nakabase sa ibang pisikal na konstante o quantum mekanika at lahat ng nabanggit na universo ay pinagsama sa isang mega konglomerado. Nakakatuwang makita sana ang lahat ng ito sa sarili kong mga mata, pero sa kasamaang palad, kakaunti lang ang mga naglalakbay sa pagitan ng mga mundo. Wala sa atin ang madaling nakakakatawid sa mga hangganan ng iba't ibang mundo. Ang natitira na lang ay umasa sa mga napadpad sa ibang mundo. Karaniwang tawag sa mga tauhang hindi inaasahang napapadpad sa paglalakbay, hindi lang sa ibang universo, kundi pati sa nakaraan o hinaharap ng sarili nilang mundo. Naniniwala ka ba sa teorya ng multiverso o parang masyado itong katang-isip para sa'yo? Kung nais niyong matuto pa tungkol sa mundo, abangan ang mga susunod na update. Marami pang kawili-wiling bagay ang darating.